inyo ngayon mga kapatid. Inulit ko, the authority of the believer. Sa Tagalog, ang kapangyarihan ng isang mananampalataya. Nais ko muna magsitayo tayong lahat. Tayo muna ay lumulog sa ating Diyos na buhay. Panginoon Diyos, banal na Ama na siyang makapangyarihan sa lahat, puno-puno ng pag-ibig at pagmamahal sa bawat isa sa amin. Panginoon Diyos, muli nagpapasalamat kami sa mga sandaling ito na kami po ay binibigyan mo ng pagkakataon na magkaroon ng ganitong pagtitipon, Panginoong Diyos, sa loob ng isang linggo. Maraming salamat, Panginoong Diyos, at dinako mo kami, tinupon mo po kami upang makipag-fellowship na naman sa bawat isa, makapagpuri sa iyo, makapakinig ng iyong mga banal na salita. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa pribilehiyo na ibinibigay mo sa amin upang makapaglingkod sa iyo. Sa mga sandaling ito, open our hearts para maintindihan po namin ang iyong nais iparating sa bawat isa sa amin. Tulungan mo rin po kami ng iyong banal na Espiritu upang maipamuhay namin ang mga ito at maibahagi namin ito sa aming mga mahal sa buhay. Pakalinisin mo po kami, Panginoon. Pakalinisin mo po ako, Panginoon, upang iyong mga salita ay dalisay na maibahagi ko, Panginoon Diyos. Muli, Panginoon Diyos, ikaw po ang siyang makita. Itago mo po ako sa iyong likuran. At lahat ng ito ay dinadalangin namin sa iyong buktong na anak namin, Panginoon, tayo tayo pagligtas. In the name of Jesus. Amen. Amen. Praise God. Inulit ko ang aking babahagi sa inyo ngayon, mga kapatid, the authority of the believer. Ang kapangyarihan ng isang mananampalataya. Kailangan maliwanag sa atin na mayroon tayong kapangyarihan o authority na ipinagkaloob ng Panginoong Hesukristo at maliwanag na mababasa yan sa Biblia. Kalakip ng kapangyarihan o authority ay ibinigay din ng Panginoong Hesus ang mga tungkulin o responsibility. At sa huli ay mayroon ding pananagutan o accountability ang mga mananampalataya niya. Amen? Amen. Kaya napakahalaga na malaman ng isang mananampalataya na mayroon siyang kapangyarihan o authority na ibinigay ng Panginoong Hesus. Bakit? Upang malaman niya kung paano siya magfa-function as believer of Christ at kung ano-ano ang mga responsibilities niya at kung sino-sino ang mga accountabilities niya sa Panginoon bilang isang mananampalataya. Ngayon, ang tanong mga kapatid, ginagamit ba natin ang authority na ibinigay ng Panginoon sa atin upang tuparin ang tungkuling iniutos ng Diyos bilang mga mananampalataya? Sa Lumang Tipan, ang unang taong binigyan ng Diyos ng kapangyarihan o authority, sino? Ay si Adan. Subalit, nang siya ay magkasala, ay naagaw ito ng kaaway sa kanya. Genesis chapter 1 verse 28. Sabi dito, at sila'y binasbasan ng Diyos, at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpala anakin at magpakarami, at kalatan ninyo ang lupa at inyong subilin, at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa ipapawid, at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Maliwanag na binigyan ng Diyos sila Adan ng kapangyarihan o ng dominyon sa lahat. Pero, anong nangyari nang nagkasala sila? Genesis chapter 3 verse 23. Kaya pinalaya siya ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden upang kanyang bukirin ang lupang pinagkunan sa kanya. Napakahirap mga kapatid. Kung dati hayahay o magaan ang buhay mo, then bigla ka na lang naghirap dahil sa kagagawan mong hindi maganda. Pagdating sa Bagong Tipan, sa Book of Matthew ng buong chapter 9, ang Panginoong Hesus ay nangaral ng mabuting balita, nagpagaling ng mga may sakit, at nagpatawad ng mga kasalanan. At ito ay pangangailangan ng katawan at ng kaluluwa. Ngayon, pagkatapos ng lahat ng ito, sa unang talata ng Matthew chapter 10, ay pinalapit niya sa kanya ang kanyang mga 12 alagad. At binigyan niya sila ng kapamahalaan laban sa mga karumal-dumal
na espiritu. Okay, unang bahagi natin mga kapatid. Ang Panginoong Hesus ang nagbigay ng kapangyarihan o ng authority sa mga mananampalataya. Take note, sa Diyos nagmumula ang lahat ng kapangyarihan. Amen? Binigyan ng Panginoong Hesus ng kapangyarihan ang 12 alagad. Tingnan natin Matthew chapter 10 verse 1. Sabi dito, at pinalapit niya sa kanya ang kanyang 12 alagad at binigyan niya sila ng kapamahalaan laban sa mga karumal-dumal na espiritu upang mapalabas nila at upang kanilang mapagaling ang lahat ng sari-saring sakit at ang lahat ng sari-saring karamdaman. Ang kanyang 12 alagad ay binigyan ng Panginoong Hesus ng kapamahalaan. At ang kapamahalaan na ito na ibinigay niya ay malayang gamitin ng isang mananampalataya ang kanyang makapangyarihang pangalan. At dito'y nakakapagpalayas at natatakot ang mga karumal-dumal o masasamang espiritu. Pati ang sakit sa pisikal o espiritual na karamdaman ay gumagaling. Praise God. Matthew chapter 10 verses 7 to 8. Sabi dito, at samantalang kayo'y nangaglalakad, ay magsipangaral kayo na magsabi, ang kaharian ng langit ay malapit na. Magpagaling kayo ng mga may sakit. Magpabangon kayo ng mga patay. Maglinis kayo ng mga ketong. Magpalabas kayo ng mga demonyo. Tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad. Itong kapangyarihan o authority na ito ay, ano sinasabi doon? Tinanggap nilang walang bayad, ay ibigay naman nilang walang bayad. Kaya kung ikaw ay nangangaral at kung may ipinapanalangin ka, ay dapat huwag kang nagpapabayad o kaya huwag kang hihingi ng kapalit. Gawin ninyo ito ng kusa. Maliban na lang talaga kung nais kang bigyan ng kusa ng isang tao. Kasi hindi talaga maiwasan yun. Minsan pipilitin ka pa eh. Ano po? Pero sinasabi dyan, tinanggap natin itong walang bayad, ibigay naman itong walang bayad. Amen? Amen. Nang sumunod ang mga alagad, ay napatunayan nila na ang makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus na ibinigay sa kanila na kapangyarihan authority ay totoo. Amen? Luke chapter 9 verse 6. Sabi dito, at sila'y nagsialis at nagsiparoon sa lahat ng mga nayon na ipinangangaral ang ebanghelyo at nagpapagaling saan man. Nagpatuloy na ginamit ng mga 12 alagad ang kapangyarihan na ibinigay ng Panginoong Hesus sa kanila at hindi niya ito binawi sa kanila. Okay? Tingnan pa natin yung binigyan ng Panginoong Hesus ng kapangyarihan o ng authority. Ano yung una kanina? Yung kanyang 12 alagad. Sino-sino pa? Binigyan ng Panginoong Hesus ng kapangyarihan ang 70 or the 70 disciples. Luke chapter 10 verse 1. Sabi dito, pagkatapos nga ng mga bagay na ito, ang Panginoon ay naghalal ng 70 pa. At sila'y sinugong dala-dalawa sa unahan ng kanyang mukha, sa bawat bayan at dako na kanyang paroroonan. Katulad ng 12 alagad, ang 70 o 70 alagad ay nanggilalas o namangha dahil naranasan nila ang kapangyarihan ng Diyos na gumagawa sa pamamagitan nila. Amen? Luke chapter 10 verse 17. Ituloy natin basahin. At nagsipagbalik ang 70 na may kagalakan na nangagsasabi, Panginoon, pati ang mga demonyo ay nagsisisuko sa amin sa iyong pangalan. Grabe. Napakamakapangyarihan ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen? Hindi pa lang ng mga demonyo, ang pangalang Jesus ay nanginginig na sila. Praise the Lord. Wala bang nanginginig dyan?
Okay, Luke chapter 10 verse 19. Sabi dito, narito, binigyan ko kayo ng kapamahalaan na inyong yurakan ang mga ahas at ang mga alakdan at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway at sa anumang paraay hindi kayo maaano. Sa talatang ito maraming nagkakamali. Ginagawa nilang literal. May mga napanood akong mga preachers na during the worship service ay kumuha sila ng venomous snake at pinakagat niya sa kanyang kamay. At kinokot ang talatang Luke chapter 10 verse 19. Pero anong nangyari? Namatay dahil sa venom. No, hindi lang isang preacher ang napanood kong ganyan. Ano po? Ang tinutukoy ng Panginoong Hesus dito na snakes and scorpions ay ang devil at ang kanyang mga evil works. At pwede nang ma-overcome ng mga alagad dahil sa authority o kapangyarihan na ipinagkaloob niya sa mga ito, mga kapatid. Nawawalang gagawa ng ganun sa atin. Ano po? Isisigaw-sigaw mo pa yung Luke chapter 10 verse 19, no? Okay, pinapakita ng Panginoong Yesus dito na walang kapangyarihan si Satanas pagdating sa pangalan pa lang ng Panginoong Yesus. Amen? Amen. Praise God. Okay, pangatlong pinagkalooban ng Panginoong Yesus ng kanyang authority o kapangyarihan. Number 3, binigyan ng Panginoong Yesus ng kapamahalaan ang lahat na sumasampalataya sa Kanya. Amen. Matthew chapter 28 verses 18 to 20. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Amen? Amen. Bago makyat sa langit, ang Panginoong Yesus ay ibinigay niya ang authority at command sa kanyang mga alagad. At sino-sino naman ang gagamitin ng Panginoong Yesus ngayon upang isagawa o ganapin ang kanyang Great Commission o worldwide mission of disciple making para sa lahat ng bansa? Mga taga-sunod. Amen. Walang iba kundi lahat ng mga sumasampalataya Amen. sa Kanya. Amen. 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 Acts chapter 1 verse 8. Acts chapter 1 verse 8 it says, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. At ito naman ang kanyang huling habilin sa kanyang mga alagad bago siya lubusang umakyat sa langit. At ito ay para rin sa lahat ng sumasampalataya sa kanya. Sinasabi dyan, makakatanggap ng kapangyarihan sa pamamagitan ng banal na espiritu upang maisagawa ng may power ang pagwi-witness sa ating Panginoong Jesucristo sa ibang tao. Amen. Amen? Amen. Praise God. Balikan nga natin yung Luke chapter 10 verse 19. Sabi dito, narito, binigyan ko kayo ng kapamahalaan na inyong yurakan ang mga ahas at ang mga alakdan at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway at sa anumang paraay hindi kayo maaano. Ito ay hindi lamang para sa mga 12 and 70 disciples ng Panginoong Hesus o hindi lamang para sa mga leaders of the church at hindi lamang sa mga nagsasagawa ng deliverance ministry, kundi para sa lahat ng mananampalataya ni Kristo. Kung sino man ang tatanggap at sasampalataya sa Panginoong Hesus ay may authority to overcome the devil and his evil works. Pangalawang bahagi natin, mga kapatid, inaasahan ng Panginoong Hesus na gagamitin ang kapangyarihan na ibinigay niya sa atin laban sa kaaway.
Colossians chapter 2 verses 13 to 14. Sabi dito, kayong dating patay dahil sa kasalanan. Kayong mga hentil na hindi napasakop o nasasakop ng kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin. Pati ang mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Parang ang hirap basahin pag Tagalog. Ano? Saklaw ng kapangyarihan ng Panginoong Hesus, si Satanas. Hindi lang yan, ang mga demonyo, sakit at kamatayan. Remember this mga kapatid, ginapi ng Panginoong Hesus si Satanas sa krus. Amen? Amen. Colossians chapter 1 verses 13 to 14. Sabi dito, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak na nagpalaya at nagdulot sa atin ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Ang sinumang sumasampalataya sa Panginoong Hesus ay inilipat na mula sa kaharian ng kadiliman patungo sa kaharian niya. Amen? Amen. Tandaan, pipilitin ni Satanas na makapaminsala sa buhay ng isang mananampalataya. Paano niya ginagawa ito? Sa pamamagitan ng pandaraya. Sisikapin niya ang Kristiyano ay magkasala para maalis ang proteksyon ng Diyos at nang sa ganon ay mapinsala niya ito. Okay, point number 3 natin o pangatlong bahagi natin mga kapatid. Tayo ay inuutosang labanan si Satanas at siya ay lalayo sa atin. James chapter 4 verse 7, sabi dito, kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos, labanan ninyo ang dyablo at lalayuan kayo nito. Basahin ko rin po sa Ephesians chapter 6 verse 12. Sabi dito, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ngayon, paano natin gagamitin ang ating kapangyarihan o authority laban kay Satanas? Number 1, magpasakop sa Diyos sa lahat ng sandali. Gaya ng sinasabi sa James chapter 4 verse 7, ano sabi doon? Pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Labanan ninyo ang dyablo at lalayuan kayo nito. No, ibig sabihin, isuko ang buhay natin sa Diyos araw-araw. Maaari lamang tayong lumaban kay Satanas kung malinis ang ating budhi na walang hawakan si Satanas sa ating buhay. Magsisi sa tuwina, siguruhin walang kasalanang namamagitan sa atin at sa Diyos. Amen. Number 2, paano natin gagamitin ang ating kapangyarihan o authority laban kay Satanas? Number 2, maging alerto sa lalang ng kaaway. Ano po yung lalang? Pagdaraya or trick or scheme. Okay? Maging alerto sa lalang, pagdaraya, trick, or scheme ng kaaway. Ano sinasabi sa 1 Peter chapter 5 verse 8? Maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo, ay parang leyong umaatungal at aali-aligid na naghahanap ng masisila. Kaya maging handa o mapagmasid at alerto sa kanyang mga lalang o tactics upang hindi tayo malamangan ni Satanas. Amen? Okay, 2 Corinthians chapter 2 verse 11, sabi dito, sabi ng Apostol Pablo, upang huwag kaming malamangan ni Satanas, sapagkat kami ay hindi hangal sa kanyang mga lalang
sa kanyang mga tactics, sa kanyang mga scheme, sa kanyang mga pagdaraya. Pwede tayong kakawawain ni Satanas kung tayo ay papayag. Pwede niya tayong bigyan ng alalahanin, alinlangan, at takot. Pwede siyang mag-alok ng magagandang bagay sa ating paningin, pero ito ay tungo sa kapahamakan pala. Hindi naman mag-offer si Satanas ng hindi magandang bagay. Okay, pangatlo, kung paano natin gagamitin ang authority o kapangyarihan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Yesus. Pangatlo, gamitin ang iyong pananampalataya. Ito ay pagtitiwala sa Diyos at sa kanyang mga pangako. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, kumusta ang iyong pananampalataya? Hindi ba natutulog? Mas pananampalataya tayo mga bro. Ayos lang. Inumin mo yung parang... Amen. Okay, 1 Peter chapter 5 verse 9. Sabi dito, na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sanlibutan. Kaya anumang hirap ang nararanasan natin ngayon ay huwag na tayong magtaka dahil nagaganap din ang mga ito sa ibang mga mananampalataya. Amen? Sinasabihan tayo ng banal na kasulatan na gamitin natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Diyos sa lahat ng bagay at panghawakan ang kanyang mga pangako. Amen? Lagi nating isipin na sa lahat ng ating pinagdadaanan ay kasama natin ang Diyos. Kaya lubusin ang pagtitiwala sa Kanya at sa Kanyang pangako dahil siya ay tapat sa mga ito. Amen? Ephesians chapter 6 verse 16. Sabi dito, bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nagniningas na suligi ng masama. Ang pananampalataya ay kalasag. Ano po yung kalasag? Ayun, shield. Shield o panangga. Paano yung shield mo? Shield. Amen. So, ang shield, ang pananampalataya ay kalasag o shield. Okay? Ito ay panangga natin na pagpatay sa nagniningas na apoy na pinawawalan ng dyablo laban sa atin. So, mayroon na tayong pan-defense kung ang enemy ay nag-o-offense sa atin. Amen? Walang iba kundi ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Dapat yung ating pananampalataya is active. Amen? Hindi patay. Praise the Lord. Okay, number 4. Gamitin ang salita ng Diyos, ang tabak ng Espiritu. Ano yung tabak? Sword. Sword. 2 Corinthians chapter 10 verse 4. Sapagkat ang mga sandata ng aming pakikilaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta. Ang ating sandata, walang iba kundi ang salita ng Diyos. At ito ang tabak ng Espiritu. Amen? Ephesians chapter 6 verse 17. Sabi dito, at magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu. Ano ito? Na siyang salita ng Diyos. Amen? Kaya ang sandata ng ating pagkikibaka ay makapangyarihan. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Amen? Hebrews chapter 4 verse 12, very familiar verse. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Hebrew chapter 4
verse 12. Sa makatuwid, ang salita ng Diyos ay isang kasangkapan upang paghiwalayin ang ating mga kaisipan sa mabuti at masama. Nung nag-uusap na kami ni Bro Justin, papunta kami dito, nabanggit namin yung Hebrews chapter 4 verse 12. Diba yung double-edged sword? Ano po? So masakit talaga ang salita ng Panginoon. Pero ito po ay pagtatama sa atin. Amen? Upang tayo ay hubugin at mag-mature sa ating pananampalataya. Ginamit din ng Panginoong Hesus ang salita ng Diyos laban kay Satanas noong tinutokso siya nito. Matthew chapter 4 verse 4. Sabi dito, datapwat siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang na mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Amen? Kung mapapansin natin dito sa Matthew chapter 4 verses 1 to 11, ang sagot lagi ng Panginoong Hesus kay Satanas, ano sabi niya? Nasusulat. Ito ay tumutukoy sa mga salita ng Diyos. Kaya anong ginawa ni Satanas? Matthew chapter 4 verse 11, nang magkagayoy, iniwan siya ng dyablo. At narito, nagsidating ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran. Lumayas ang dyablo at hindi siya nagtagumpay. Amen? Okay, number 5. Ang kinin ng kapangyarihan ng dugo ni Kristo laban sa kaaway. Revelation chapter 12 verse 11. Sabi dito, at siya'y, sino yan? Si Satanas, kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patotoo at hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Ang dugo ni Kristo ay nagbibigay sa atin ng tagumpay. Amen? Hindi lang yan. Ang dugo ni Kristo ay tumubos sa atin at ngayon tayo ay malaya na. Praise God. Ito rin ang nagbigay ng protection at naglilinis sa ating mga kasalanan. Praise God. Sa ating pagtatapos, mga kapatid, ang ating kapangyarihan o authority, kanino nagmumula? Ay mula kay Kristo. Ibinigay niya ito sa atin upang anong gagawin natin? Gamitin. At ito ay libre. Kaya ibahagi naman natin ito ng libre. Wag yung ipapanalangin mo yung isang tao, no? Meron pang special prayer request. Pag special prayer request, mas mahal yung bayan. Praise the Lord. No? Gcash mo na lang, mga ganun ba? Di ba? Pag nag-DS tayo, tapos nag-appear doon yung, ito pala yung Gcash number, 80 amount. Ang kapangyarihan ito ay magagamit natin kung alam natin kung sino tayo kay Kristo. Amen? Hindi tayo kailanman maiisahan, madadaya, malilin lang ng kaaway hanggat alam natin gamitin ang taglay nating kapangyarihan. Praise God. Romans chapter 8 verse 37. Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya tayo nagtatagumpay sa buhay dahil sa Kanya. Amen? Paano natin gagamitin ang ating kapangyarihan o authority laban kay Satanas? Magpasakop sa Diyos sa lahat ng sandali. Maging alerto sa mga lalang ng kaaway. Gamitin ang inyong pananampalataya. Gamitin ang salita ng Diyos, ang tabak ng Espiritu, at angkinin ang kapangyarihan ng dugo ni Kristo laban sa kaaway. Amen? Aasahan ng Panginoong Hesus na gamitin natin ang kapangyarihan o authority na ibinigay niya sa atin. Amen? So, starting today, mga kapatid, let's exercise the authority na ibinigay ng Panginoong Hesus sa bawat isa sa atin. Amen? Amen. 1 John chapter 4 verse 4. Kayo'y sa Diyos, mumunti kong mga anak, at inyong dinaig sila.
sapagkat lalong dakila siyang nasa inyo kaysa sa nasa sanlibutan. Ipinapaalala ni Juan sa mambabasa na ang kapangyarihan ni Kristo na nabubuhay sa mananampalataya ay mas dakila kaysa sa kapangyarihan ng mundo. Ang paghihikayat na ito ay dapat magbigay ng kapangyarihan sa mga mananampalataya na huwag matakot kay Satanas. Sa halip ay magtiwala sa Panginoong Hesus at sumunod sa kanyang mga command o utos. Sa paggawa nito, malalampasan natin ang mga kapangyarihan ng kadiliman at makakalakad ng may katapangan sa buhay na ito. Amen? Tignan mo nga yung katabi mo. Uy, ilang bukas. Praise God. No? Let, sabi mo sa kanya, let Jesus shine upon your face. Lagi natin tandaan, mga kapatid, ang ating kapangyarihan o ang ating authority ay bigay ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Praise God. Nais ko muna magsasaya tayong lahat, mga kapatid. Dapat maliwanag sa bawat isa sa atin that Jesus gave us the authority. Ang dala-dala nating authority, mga kapatid, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At alam naman natin, sa pangalan pa lang ng Panginoong Jesucristo, ang mga demonyo ay natatakot, nanginginig. Even sickness, physical sickness, spiritual illnesses, ay kayang pagalingin ng makapangyarihang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Let us always declare Jesus, the name of Jesus in our lives, mga kapatid. Huwag kang matakot, kapatid. Huwag kang matuwag to declare the name of Jesus over your family. Declare the name of Jesus over our church. Declare the name of Jesus over our works. Mga kapatid, let us declare the name of Jesus over our lives. Tayo'y nakakagawa dahil lamang sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kumusta yung pananampalataya natin, mga kapatid? Minsan, meron ba tayong doubt? Na minsan mayroon kang ipapanalangin, baka hindi gagaling ito. Baka hindi magbabago ito. Kapatid, hindi ikaw ang gumagawa niyan. You need to allow the name of Jesus na malayang kumilos sa taong iyong ipinapanalangin. Kung gusto mo siyang gumaling physically, kung gusto mo siyang gumaling spiritually, kung gusto mong mabago ang kanyang buhay. The name of Jesus, kaya tayo nakagagawa, hindi sa ating pansariling gawa, mga kapatid. Dapat maliwanag ito sa bawat isa sa atin. Let's declare the name of Jesus. Let us declare the name of Jesus. Let us shout the name of Jesus. Scream the name of Jesus for every heart and every mind. I know there is peace within your presence. I speak Jesus.
ating Panginoong Jesus. Sa lahat ng pagkakataon, mga kapatid, nakakaranas ka man ng mga problema, struggles in life, declare the name of Jesus. Meron kang authority, kapatid. Meron kang authority, kapatid. Use power. Your name is saving. Your name is Your name is power. Your name is healing. Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, kapatid. Declare the name of Jesus over your health. Declare the name of Jesus over your family. Over yung kakilala mo. Magulo ang buhay ng kanyang pamilya. Declare the name of Jesus to them. Mga kapatid, declare the name of Jesus. Kung hindi mo alam ang iyong blood test ngayon, mga kapatid, kung ikaw ay nabubunuhan, you are depressed, you are stressed, nakakaranas ng mga anxiety, declare the name of Jesus. Yan po ang authority na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Jesus. Declare the name of Jesus. Ano man ang iyong pinagdadaanan sa mga sandaling ito, mga kapatid. Salamat, Panginoon. Malaya kami na makalapit, tumakbo sa iyong pangalan. Salamat, pinagkalooban mo po kami ng kapangyarihan o ng authority na gamitin ang iyong pangalan ng makapangyarihang pangalan sa lahat-lahat, Panginoon Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa authority na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Sa mga sandali ito, mga kapatid, kung gusto mong pagpalain ka ng ating Diyos, huwag kang mahihiya na i-declare, isigaw ang pangalan ni Jesus sa iyong buhay. Declare the name of Jesus. Shout the name of Jesus sa mga sandali ito. Shout Jesus. Jesus name is praise. Shout Jesus more than love is over everyone. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus on the mountain, and Jesus in the stream. Jesus on the darkness over everything. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Salamat, Panginoon. Mga kapatid, kumusta kayo ang ating pananampalataya? Kumusta ang ating paglilingkod sa ating Diyos na buhay, mga kapatid? Kung ito ba ay nalalamig, mga kapatid, let us declare Jesus in our lives. In the name of Jesus, isingin mo po ang ating pananampalataya. In the name of Jesus, pasiglayin mo ang ating paglilingkod. In the name of Jesus, lahat ng ating kahawangan, manalangin ay gagaling in the name of Jesus. Declare this in your lives, mga kapatid, over your family, in your work, over our church. In the name
declare ang pagpahalag ng ating Panginoong Jesus. Amen. Let's declare the name of Jesus. Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Alam niyo mga kapatid, kapag kaya-kaya mong isigaw si Jesus as loud as you can, sigurado kapatid, siya ang nagkahari sa iyong puso sa mga sandali ito. Kaya sa mga sandali ito, mga kapatid, kung hindi ko ang iyong bibig, open your mouth. Just say the word, Jesus. Jesus. Sa mga sandali ito, mga kapatid, declare the name of Jesus with power. Amen. Ang pangalan niya, ang makapangyarihan sa lahat. Yes, Lord. Lahat ng ito, pinagkakaloob namin sa iyong bugtong na anak namin, Panginoon, na tanging tagapagligtas, na siyang makapangyarihang pangalan sa lahat-lahat. In the name of Jesus, lahat ng mga anak ng Diyos ay magwika ng Amen. Amen. Da, da,